Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video ay re-review natin ang isa sa mga legit na pwede nating paghiraman in case sa mga pangangailangan nating emergency. So sila nagpapautang up to 25,000 pesos. Before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, hit ang bell button para mapabilang kayo sa upcoming videos and tutorials and also sa mga pag-giveaways natin. Alright, welcome and welcome back to my channel. So in this video nga guys is magre-review na naman tayo ng isang lending application and hindi na to bago guys kasi matagal ko na siyang ginagamit guys. Okay? So nagpapautang daw sila up to 25,000 pesos. Ayan, approve in 1 minute. Ayan. And pwedeng mag-increase kung on time po tayong nagbabayad sa kanila. Ayan. So fair ang kanilang transfer fees. Yung mga fees nila is medyo mababa naman guys. And yun nga guys, at ang loan application na ito ay si Tala Fast Cash to 25,000 pesos and powered by Tala Mobile. Ayan. And meron po silang 4.7 stars and 624K review. So, matagal-tagal na tong application na ito guys and marami nang gumagamit dito. Ayan. So, wag muna kayo mag-download guys. Tignan muna natin kung may pagbabago ba kay Tala ngayon. Alright? Okay. So, sabi dito guys, sa kanilang application na with just 1 to 5 minutes ay approve na ang ating application sa kanila guys. And mababa ang kanilang or minimal ang kanilang interest and of course ay registered sila sa Securities and Exchange Commission. Ayan. So, upon downloading guys sa kanilang application ay syempre mag-ask sila ng mga or ng phone number and mag-create po tayo ng PIN code. Ayan. So, after that guys ay yung sa permission sa ating message calls, SMS, contacts. Ayan. And then click po natin yung box sa baba and then start my application na yan. Agad-agad, okay? So, si Tala guys ay kailangan niya ng permission sa ating device location. Ayan, and sa ating manage phone call. So, hindi na yun bago guys. So, click lang natin yung allow and then proceed na tayo. So, sabi dito, how did you hear about Tala? Ayan, so may pa-survey sila guys. So, pwede nating sabihin or click natin yung family or friend or online ads, radio, TV, others, ayan. And pagkatapos natin mamili guys, ay pwede din ditong mag-enter tayo ng promo code. Pero optional yun guys. Kung may nag-invite sa inyo at meron silang promo code, then pwede nating i-enter guys. Pero kung hindi, optional naman guys, ay pasa natin. So, next, ayan. So, sabi dito, borrow your way, ayan. So, kung makikita niyo sa screenshot guys, na meron dito sa baba niya, earn 200 pesos. So yun po, kung kunyari ma-approve kayo sa application na ito and pwede kayo mag-invite sa mga friends nyo and gamitin yung promo code and pag ginamit yun guys, ay magkakaroon kayo ng 200 pesos na dagdag sa inyo or sa coins or sa pondo ninyo sa Tala. Ayan. So, anyways, click natin yung continue para makapag-borrow na tayo sa Tala. Ayan. And sabi dito, what you get with Tala. So, growing limit, secure wallet, ayan, easy money movement. So, let's go guys. Sabi dito, na personal information agad-agad. So, continue natin. Ayan. So, tatanungin yung first name, and last name, and middle name natin. So, basically, ang ilalagay natin dito is yung meron dun sa ID na isasubmit natin sa kanila para madali po tayong ma-approve. Ayan. And of course, ay yung date of birth, ayan, place of birth, and then civil status, and ating mother's maiden name, gender, email address, alternative phone number, optional yun guys, kaya pass na lang natin siya. Ayan. And then, tap natin yung save and continue. Ayan. After which guys is ang ating address naman. So, sabi dito, please tell us where you live. Ayan. So, yung province natin, barangay, ayan. Kung permanent tayo or hindi, ilalagay din natin dito. Ayan, postal code. And, yun na nga, is your personal or present address the same as your permanent address? So, click natin yung yes or no. Yes, kung yun ang permanent address natin. Kung no, kung nagbo-boarding tayo or whatever, is click natin yung no and may pop-up up na maglalagay ulit tayo ng address. Ayan. So, next is yung
Sabi dito na, do you own this phone? Ayan, kasi nga yung kailangan pala guys, yung SIM na nakalagay sa phone nyo na gagamitin nyo is yun ang gagamitin nyo sa app. Ayan. So, do you own this phone? So, yes or no? Did you get this new or used? New or used? Ayan. So, magpipili lang tayo sa mga pa-survey ni Tala. Ayan. How long have you been using this phone? What ID would you like to apply with? Ayan. So, yung mga ID pala na pwede natin gamitin sa kanila. Yes, driver's license, UMID, passport, voter's ID, social or SSS ID, ayan, postal, and yung PhilSys ID natin, okay? So, yun guys, and then after which is, sabi dito na review your answers. So, i-review yung answers, and then kung okay na guys, ay continue na natin. So, sabi dito na let's get started on your application. So, hindi po yun yung step by step kasi marami pong step. Ayan, ang loan kay Tala. Okay, so continue na lang natin guys. And then, yung mga questionnaire na naman. Ayan, what would you like to use your cash for? Ayan. So, pwedeng business, personal, or pay bill. So, sa akin, ginagamit ko na lang is personal expenses. Ayan. So, save and continue natin. Which of the following best describes your level of education? So yung mga educational attainment. Ayan. So, magpipili lang tayo dito kung yung work natin or yung kung anong natapos natin, kung college or undergraduate, ayan. And then, of course, kung anong work natin. So, pipili lang tayo, employed, unemployed, self-employed, ayan, or retired student. And then, save and continue na natin, alright? So, sabi din dito na please answer question regarding your gig, ayan. So, what industry is this work in? Ayan, how long have you worked here? So, basically, kung ano po yung work natin. Ayan, so, save and continue natin after nating masagutan yung questions. Ayan. So, marami yung question, guys. So, patience lang po tayong magsagot para sa ganon is ma-approve naman ang ating loan. Ayan. So, sabi dito, what is your primary source of funds? So, yun din, guys. So, pwede yung loan, yung salary, yung pension, remittance, allowance, ayan. So, pipili lang ulit tayo din, guys. And then, save and continue natin. Alright? So, do you have outstanding loan? So, akong nilalagay ko na lang is no. Okay? And then, save and continue na natin. And this one na, ayan, so meron silang agreement, ayan, so Tala user agreement. So, basahin po natin yun, guys. And then, agree na natin, alright? So, we are getting to know you better. So, syempre, i-review mo ng ating mga information, ayan. And then, after which, guys, is mag-approve na sila. So, yung sabi kanina, up to 25,000. If we are new user, guys, I expected po na medyo mababa yung approve amount. Ayan. So, yung mga ina-approve na amount is 1,500 to 2,000 yung ina-approve. But, for this time ay 2,000 po yung approve. Ayan. And then, continue natin. So, congratulations. So, pwede na tayong mamili. From 1,000 to 2,000 ang pwede nating hiramin sa kanila. Alright? And then, continue natin. Ayan, verify your ID. So, i-verify yung ID, of course, again and again for safety. And then, ang ID natin, kung anong ID lalagay natin. And then, yung ID number. Ayan. So, fill up lang natin yung guys. Ayan. And then, after which, may pa-selfie si Mayor sa ating ID and of course sa atin din. Ayan. So, basic na yun guys. Ayan, diba? So, one ID lang ay pasok na tayo sa Tala. Ayan. So, verify your ID, of course. I-verify nila yung ID and then i-review ulit nila yung ating application. So, ayun na nga guys, kung paano mag-loan kay Tala. O, di ba napaka-easy. And for now, ay ang tagal-tagal ko nang nakakapag-loan kay Tala. So, ang history ko guys, ayan sa screenshot guys. And ngayon, nakakapag-loan ako up to 7,000 pesos. Ayan. So, matagal na akong naglo-loan sa kanila. So, that is 2018. Ayan, 2018 siguro ako nakapag-loan sa kanila. Ayan. And kahit meron akong palya, twice na akong pumalya na late, ayan, ay nakakapag-loan pa rin ako sa kanila. And ngayon ay magandang balita kasi nga
pwede tayo makapagbayad sa kanila up to 60 days. Ayan. So, long term na ngayon si Tala. Ayan. And, until now, ay napaka-easy na mag-reloan sa kanila. Ayan. Within 1 minute, ayan, or less than 5 minutes, ay nag-a-approve na and pwede nilang isend yung loan sa GCash. So, napakabilis na guys. Hindi kagaya dati na mag-antay ka pa ng 24 hours bago nila i-approve yung loan. Ayan. So, ayan na nga guys, screenshot. So, pwede ako makapag-loan sa kanila up to 7,000 pesos. And, payable in 61 days. So, depende na sa atin guys kung pwede tayong magbayad ng 30 days or 61 days. But, pag 61 days naman guys is mas malaki yung dagdag ng bayad natin. Kasi meron silang one-time processing fee, 3.99%, service fee of 0.43% per day. Ayan. So, habang tumatagal yung days is medyo lumalaki naman, guys. Okay, yun ang kagandahan. Kasi pag, kunyari, hiniram mo ngayon and babayaran mo after 1 week is mas mababa. Ayan. So, ayun guys. So, yan ang computation. Kung sakaling maglo-loan po tayo sa repayment date, 3/25/2024. Borrowed amount is 7,000 and meron siyang processing fee of 279 and service fee of 933. Ayan, medyo malaki ang service fee pero okay lang naman kasi nga malaki naman yung ina-approve sa atin. Ayan, and total of 8,212 kung mababayan tayo within 30 days. Ayan. So, meron silang service fee ngayon na sabi ko kanina and then meron silang late fee of 5% of outstanding amount if unpaid in 61 days. So, after 61 days sila mag-start na magdagdag ng mga late fee natin. Pero, pag maglalagay po sila ng late fee is once lang, guys. Ayan. So, yun na nga, guys. And, pwede nating maklaim nga yung loan natin sa kanila via GCash. Sa GCash naman, guys, napakabilis kasi wala pang 10 minutes. Depende na sa kanila. Basta in 1 days, marireceive mo na yung loan. And, meron silang charge of 15 pesos. Ayan. And, Luwilier, up to 10 minutes naman. Pero, mas malaki naman yung service charge nila or yung binabawas na 253 pesos. And yung sa bank transfer within 24 hours and meron silang service charge na 15 pesos. And yung Coin PH up to 2 minutes service fee is free. But then, ang mostly ginagamit natin ngayon is GCash. So, sa akin GCash guys. Ayan. So, within 5 minutes, ay pwede na nga natin makuha yung loan sa kanila. Ayan. So, ayun po si Tala and masasabi ko na isa siya sa legit kasi nga pwede nating maasahan and medyo malaki-laki naman and medyo mas mahaba yung loan term nila. Ayan. So, sa mga naka-experience dyan kay Tala, please comment down below para malaman natin kung ano naman yung mga na-experience nyo kay Tala. Ayan. So, thank you for watching guys. And if you wanna know more sa mga loan application, ay please mag-like, mag-subscribe, and mag-comment din sa baba kung gusto niyo pang or kung meron pa kayong gustong loan application na pwede nating i-review. So, that's it for now and see you on my next video. Bye!